Mic test, mic test. Alright guys, welcome again sa Aristocrata Studio YouTube channel kung saan patuloy ko kayong tinuturuan kung paano kayong lalakas. Lumalakas na ba kayo? No! God! So hopefully may mga natututunan kayo dito sa mga ina-uploads natin na bike-related items. Okay, somehow siguro nagkakaroon kayo ng mga idea kung ano yung mga magagandang bili na products, kung saan ka makakatipid. Kung alin yung pinakamagastos. Okay, so for this video ay meron na naman tayong i-unbox na sobrang special. So actually napakatagal na nung item na to sa akin. Kaya ko siya i-unbox ngayon kasi baka mamaya pag open ko ng box, sira na pala siya dahil sa tagal na hindi ko ginamit, di ba? Okay, so i-unbox natin ay bagong, wait, kunin muna natin. Guys, DMT cycling shoes. Grabe, sapatos na naman. So, balikan natin yung chat namin ni Boss Frank. Boss Frank, ang dami mo nang kinikita sa akin. Pero syempre, mas marami pa rin yung kinita mo kay Ayon Perez. February ko pa pala binili to. Imagine, anong month na ngayon? October. So, meaning, 8 months na pala sa akin to. Hindi ko ginagamit. So, yun talaga yung isang worry ko. Sa tagal na hindi ko siya ginamit. Baka mamaya, nasira na yung dikit niya. DMT KR1 Road. So, ang kulay niya ay white and black. So, size 43 yung binili natin. May kasama siyang Kyo grip. So, tingnan muna natin kung ano yung mga laman. Ano to? Memory adjustment. Hindi ko alam kung para saan to. DMT na bag. Dust bag ba tawag dito? Sling bag. Ganda ng sling bag niya. Sticker. Screwdriver. Okay, may kasama ring ano to? Warranty. May warranty pala to. Yari, tagal kong di ginamit. Wala nang warranty to. At napakaraming stickers. So, para sumikat yung mga stickers na to, pakita natin isa-isa. TRP cycling components. Tapos Attack. Edley Designs. Siyempre yung sticker ni Boss Frank. Ang liit. Merong Infinite Nix Continental na sticker. Napakadami niyang nilagay na sticker. Yan. Shit, ang bango. Alam niyo yung amoy ng garter, parang ganun, yung mga bagong garter. Ganun yung amoy niya. Multi-layer engineered 3D knit. So, telo. So, ito pala yung design na to ay dinesign ni Elia Viviani. So, si Elia Viviani, Italian champion, tsaka Olympic na champion tong bata na to. Bata! So, ngayon yata ang team niya ay Ineos Grenadiers. Ang gusto niya, yung sapatos na yun, ay para siyang medyas. Na pag sinuot mo, ay yakap na yakap dun sa paa mo. And of course, gusto niya, komportable. Kasi nga naman, kapag komportable ka, matatransform yun into power, di ba? Yung bowa niya, single bowa lang siya. Pero although single bowa siya, pero yung lace niya, mas makapal siya doon sa typical na lace. Then naka-criss-cross. So, meaning, kapag hinigpitan mo to, hanggang sa harap, hihigpit na rin siya. Then, pag kinapa mo tong sa heel na part, reinforce yung heel na part tsaka yung sa toe. So, matigas pag sinalat mo. Mukhang naka-design siya sa pang high art. So, actually, isa to sa kinonsider ko, kaya ako to binili. Before ko pa to bilin kay Boss Frank, actually na-try ko na siya sa Bikes and Coffee. Doon ko siya unang nakita and na-fit. Kaya alam ko na rin yung size ko dito, size 43 ako. So, anong finit ko siya, ang sarap isuot sa loob kasi swak na swak talaga sa talampakan ko. Naka-high arch siya. Nakita.
Walang daya. So, meron siyang ankle collar in elastic rib for perfect, comfortable, snug fit. So, ito yun. Ito yung collar in elastic fit. Ang ganda ng curvature nung sapatos. Kung mapapansin nyo, nakatingala dito. Then, dito sa ilalim, naka-shape yung high arch. So, kumbaga, anatomically designed siya sa paa ng mga bikers. Full carbon fiber. Di ba? So, mukhang ano siya, yung mga unidirectional na carbon. May vent sa unahan. AirTech. Alright, so as usual, yung part na paglalagyan ng cleats ay magaspang. Para hindi nag-skid or para hindi dumudulas yung cleats. So, mukhang replaceable yung part na to sa heel. Pagka sinuot mo, parang nakakahinayang na magasgasan. Kasi ang ganda ng ilalim mo. So, yung dial niya is dial IP1 BOA. Similar to dun sa Bont na BOA. Speaking of Bont, so actually, binenta kasi natin yun dun sa tropa natin kay Tito Joel. So, binili niya yung Bont natin, Bont Vapor S. And then, yung pera na pagbentahan natin, dinagdagan natin, ipinili natin ito. So, ganun pa rin yung paggamit ng BOA. Para lumuwag, hahatakin mo. Then, para masikipan mo, ipepress mo muna. Then, rotate mo siya counterclockwise. Then, para lumuwag, clockwise. Problema ko yung front area ng sapatos. May tendency na tumama to sa front wheel. Kapag naka-forward yung paa mo and then lumiko yung front wheel mo, pwedeng tamaan to. And pag tinamaan to, yari, dudumi. Tapos wala naman siyang rubber na cover dito sa harapan. Hindi kagaya nung yung mga RC9, yung Bont, meron din siyang rubber sa harap. So wala. Ito, ang tatama mismo, yung 3D knit fabric. Ito mismo yung tatamaan. Yari tayo dito. Para siyang may dinikit na sticker din in-sprayan ng kulay black. Then yun na yung naging accent niya. So, breathable din siya. Yung harap makita nyo may mga butas. Yan. This coming weekend, tingnan natin baka sakaling may suot na natin itong sapatos na to. Finally. Kasi, ito yung kinakakaba ko. Baka mawala yung dikit. Pero kung titingnan mo naman yung dikit niya, solid pa naman. Wala ka namang makikitang gap. Pero ito yung napansin ko sa mga cycling shoes eh. Hindi siya basta-basta bumubuka yung dikit kahit matagal mo nang ginagamit. So, example, yung RC9. 2021 ko pa siya binili. Hanggang ngayon nagagamit ko pa siya. Walang naka-open. As in, maganda pa rin yung pagkakadikit. Sobrang suabe. Wala, ni kaprasong naghiwalay na area. Wala ka makikita. Dito pala, yung pinagkakapitan ng lace. Ang worry ko rin kasi dito, baka matanggal. Pero kung titingnan nyo kasi, yung gilid niya, meron siyang nakapaloob dun sa fabric sa tela. Dun siya nakakapit. Oh. Kita ba? So, mukhang ito yung reinforced material. So, meaning, pag hinatak mo yung lace na yan, pati dito sa gilid, hihigpit siyang ganun. Yung pala yun. So, kahit dito mo lang siya higpitan, ang mangyayari, buong body ng sapatos ay may higpitan mo. Kahit dito lang yung galawin mo. Ang galing! So, by the way, itong DMT na to, top of the line siya nung panahon na na-release to. Hindi ko masyadong makita kung anong year to na-release, pero tingin ko mga 2019 pa siguro or 2020 pa na-release yung sapatos na to. Nung time na yon, top of the line itong KR1. Pero ngayon kasi marami nang lumabas na bago. Actually, may bagong version na ng KR1 ngayon, ang alam ko. Then, meron pang KR0, then KRSL yung ginagamit ni Pogacar, di ba? Pero nung nabili ko kasi to, may kamahalan pa ng konti. So, imagine, 8 months ago. Walang kakaiba. manipis yung insole. So, yun, since nabenta natin yung Bont before, so, konti na lang yung dinagdag natin para mabili natin to. So, guys, kung meron kayong comments, as usual, i-drop nyo lang yung gusto nyo sabihin sa comment section. So, guys, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig, panonood nitong ating unboxing videos. Don't forget to comment, like, subscribe, and share this video kung nagustuhan nyo to. Share nyo rin sa mga tropa nyo na mahihina, na kailangan ding lumakas. Gumastos. Okay? So, this has been Aris Manalan from Aristocrata Studio. Thanks for watching. See you again on our next unboxing videos. Marami pa tayong i-unbox, guys. Isa pa, may plano rin ako na yung mga ginagamit ko na kits, like yung mga Rappa or Maap na kits, re-reviewin natin in the future yan. Kasi, since matagal ko na siya nagamit, mas makapagbigay na tayo ng
totoong experience natin nung ginagamit natin yun. Okay? So, abangan nyo yung mga i-uploads natin na yun. Thank you! Totoo na to. Bye-bye!